So ngayon mga kababayan, ito po yung ating unang pag-usapan patungkol po dito mga kababayan kay Sara Duterte. Na patay kaliha, nako mga kababayan, mukhang bilang na yung mga maliligayang araw, no? At bilang na ang mga araw na kaniyang pagpapasyal-pasyal, no? Nabibilang na mga kababayan, so konti na lang. So hindi na pala mga kababayan, hindi na pala kailangan na 16 na boto ng mga senador para ma-convict si Sara. Dito pa lang sa kanyang pagbabanta kay First Lady, kay BBM at kay Martin, mako-convict na siya. Naku, Jun Vielsa, may love shoutout po pa yung salimpusan kay Junior Claro. Hello po sa iyo dyan. So ngayon mga kababayan, eto na, no, pakinggan po natin ang naturang balita ng Billionaire News Channel, no? Ito po sa Billionaire News Channel na mismong si Attorney Lorna Capunan ang nagsabi mga kababayan na si Sara Duterte ay pwede nang ma-convict o pwede nang ipa-aresto. Naku po, patay ka diha. Sa kasong grave threat. Laka, mga kababayan. Nako. Ang sabi dito, Kapunan, BP Duterte pwede na ma-convict sa grave threat na. Sabi pa naman mga kababayan, kailangan daw ng 16 kaboto ng mga senador para ma-convict si Sara. Pagkakaalam ko pa naman na 13 na, 13 na ang nandoon sa grupo ni Gatchalian. So, alam ko yung 2 bilyar, si Ligarda, lilipat yan. Maniwala kay sa akin mga kababayan. Ligarda, lipat na para mawala yung kaso mo. Pag di ka lumipat, makukulong ka. Susunod ka kay Jinggoy at Marcoleta. Maniwala ka sa akin. Continue. Ngayon pa lang ay pwede na raw makonvict si VP Sara. Paniwala ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan, sapat na ang ebidensyang naipresenta ng kanilang kampo laban sa bise. Narito ang Agenda Weekend Report ni Buller Cheng. Sa programang memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni Attorney Lorna Capunan na nakabuo na ang kanilang kampo ng sapat na batayan para patunayan ang mga paratang laban sa bise. At this point, is there anything else to prove? What do you think? I mean, so far, sa inyong opinion, impeachable na. Oh yeah, we could have stopped at grave threats and inciting to sedition. Using her own confession yun eh. Sinasabi nila implied admission, hindi. It is her own confession. Sinabi ko yan, no joke, no joke. And that was not as if it was only one instance. So, sa mga hindi nakakaintindi sa sabi ni Lorna Capunan, ganito po yan. Ang sabi kasi ng depensa ni Sara, yung mga abogado niya, na-trigger lang daw. Pero aminado sila na nagbanta. Na-trigger lang daw si Sara, kaya nakapagbanta. So, inamin nila na nagbanta kasi na-trigger eh. So, ang problema dyan mga kababayan, hindi porket na-trigger ay pwede ka nang magbanta. At hindi pwedeng magbanta ay wala kang pananagutan. Nagbanta ka eh. At pangalawa, sasabi ni Lorna Capunan na huwag kang mag-alala ma'am sa security ko. May nakausap na akong tao. Ang sabi ko sa kanya, kapag ako namatay, patayin niya si BBM, si Lisa, at si Martin. No joke. No joke. Inulit-ulit ko talaga ma'am. Sinigurado ko talaga na gagawin niya. Putang ina nilang lahat. Bongbong Marcos, Martin Romualdez, Lisa Marcos, ay baliktad. Lisa Marcos, Martin Romualdez, Bongbong Marcos. Diba? Naaalala mo pa ba? Nagpadala ka sa akin ng sobre. Ang tatak DepEd. Putang ina ka. Sabi mo pa sa akin, Deary, mayroon siyang pera. Iabot mo sa DepEd. Tang ina ka. Sabi niya yon.
Pinamigay ko sa DepEd. Di ba sabi niya yon? O, continue. So, ibig sabihin, pag sinabi mong no joke, di ba, inamin niya mismo, no joke. So, hindi siya nagjo-joke. Seryoso siya. Nanglilisik ang kanyang mga mata. Galit na galit siya. Madilim ang kamera. Namumula siya. Sabi niya, huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. May nakausap na akong tao. O, di ba? Galit siya nun. Kasi yung jowa niya ay ikukulong. Ito, nilinaw ni Kapunan na hindi lamang ang VP ang hinuhusgahan ngayon ng taong bayan, kundi pati mga senator judges din mismo. Anya, nakataya din ang reputasyon ng mga senador kung susunod ba sila sa kanilang sinumpaang political neutrality. Nakasalalay talaga ang mga DDS senador dyan. Bakit? Tandaan ninyo ha, unang reaksyon ng tao dyan, kay Robin, kay Amy, kay Pia, kay Alan, sino pa? Bongo. Binoto kayo ng taong bayan. Milyon-milyon ang bumoto sa inyo kaya napasok kayo sa Magic 12. Tapos, yung nagnakaw, yung nagbanta, yung kurap, yung sinungaling, na hindi naman yan kayang ipanalo ang pagiging politisyan ninyo, na ipagtatanggol ninyo kapalit ang sambayan ng Pilipino. Kaya, pagdating 2028, mahihirapan silang manalo. Totoo yan ha, mga kababayan. Bakit? Ayaw ko maghamon eh. Kasi ang dami ko ng hamon, walang sumagot na DDS eh. Kasi bakit? Lagi silang talo sa hamon ko. Una, kung ipagpapalit ang reputasyon nitong mga DDS senador sa taong bayan kasi mas kampihan nila si Sara na hindi nila i-convict, mga kababayan, kapag kinampihan nila si Sara, hindi sila kaya ni Sarang panalunin sa 2028. Take note. Yun nga ang Duterte, example ko sa inyo eh. Sa Duterte, 2 lang ang pasok. Bakit? E di ba yun yung sinigaw-sigaw ni Kitty Duterte doon sa Philippine Arena? Duterte. Sabi pa nga ni Sara, Duterte. Ilan ang napasok? Si Bongo at si Bato lang. Tapos sinabi nila, ano yun si Marcoleta? Adapted lang si Marcoleta at si Amy. Si Marcoleta, adapted lang. 2 tao lang sa Duterte ang napasok. Di ba? Kaya yan yung patunay na si Sara wala ng amor. Yan yung patunay na si Sara hindi sila kayang ipanalo niyan. Ngayon, hindi sila boboto para makonvict si Sara. Do you think ang taong bayan bulag? Ha? Do you think ang taong bayan pipe, bungol? Ang taong bayan nakikita nila. Imagine ninyo, si Robin Padilla, number 1 senador, ilang boto niya? 20 million plus. Nagserbisyo ba siya sa bayan? Hindi. Nagserbisyo siya sa mga Duterte. Si Amy Marcos, mula sa grupo ni BBM, lumipat sa grupo ni Sara, nanalo siya, pasang-awa. 50-50 nga yun eh. Namangka sa 2 ilog. Nagserbisyo ba si Amy sa taong bayan? Hindi. Pangalawa, ano bang nagawa ni Aiming Batas ngayon nung nanalo siya mula noong 2025? Nagawa niyang batas yung resolusyon para palayain si Digong. O di ba? Ito nga, real talk lang. Anong nagawa ni Amy nung nanalo siya noong 2025? Wala. Bukod dun sa nagpahiring-hiring siya para kay Digong na pauwiin sa Pilipinas, tapos sabihin niya para sa taong bayan. Pag nanalo dun sa hearing si Digong, taong bayan bang makinabang? Hindi. Ang mga Duterte. Di ba? Yung hearing ni Amy, na mas inuna ang hearing kaysa dun sa impeachment ni Sara na imbis na i-forthwith, dinili-dili ni Chis Escudero. Kung dun sa resolution ni Amy na pauwiin si Digong kasi 80 anyos na, sinong makikinabang dun? Taong bayan? Hindi.
Si Digong. Tapos sasabihin niya, gumawa siya ng batas para sa bayan. Anong para sa bayan? Para sa mga DDS. Para sa Duterte lang siya. Ultimo nga yung mga DDS, walang pakinabang dun eh. Di ba? Yung pag-hearing ni Amy na imbes unahin yung hearing sa impeachment ni Sara, mas una yung hearing ni Amy para panagutin ang mga nagpakulong kay Digong. Ngayon, yung hearing na yon, nakinabang ba ang taong bayan doon? Hindi. Bakit? Yung hearing na yon, ang pinapanagot doon, yung mga umaresto, si Torres, si Marbel, si Remulla, at si Junbic, at si Buying. Yun ang ipinatawag niya. Sino makinabang doon? Taong bayan? Si Digong, ang mga Duterte. Walang kinalaman ang taong bayan doon, maskin ang DDS. Wala silang kinalaman doon. Yung batas na ginawa ni Pulong na pinagbawalan na makapasok dito ang ICC at manghuli ng mga politician na sangkot sa crimes against humanity. Sinong makinabang doon? Yun lang yung mga kriminal na kayang pumatay ng libu-libo. Kung ikaw, ordinaryong nagtitinda ng gulay, nagtitinda ng isda, kaya mo bang pumatay ng 5? Walang pakinabang ang tao sa mga batas na ginawa nila. Sila ang makikinabang dun. Kaya sila gumawa ng ganyang batas na pinagbawalan ang ICC mag-aresto sa mga politisyang Pilipino pag nakagawa ka ng maraming patay. Kung ikaw, ordinaryo kang tao, estudyante, kaya mong pumatay ng 1,000 katao? Kung ikaw nagtitinda ka ng isda, oo, maniwala ako, makapatay ka ng 5 kung lasunin mo yung paninda mo. Di ba? Kita nyo? Si Robin, wala. Si Amy, wala. Si Bongo, naniwala pa ako si Bongo. Nakatulong sa mga tao kasi may malasakit siya. Pero, hindi porkit may malasakit siya, pera ng gobyerno yan, hindi yan pera ni Bongo. Natural magtrabaho siya. Di ba? Kaya sasabihin ninyo, si Bongo, malaki ang tulong. Oo, tumulong siya. Pero hindi niya galing sa bulsa niya yan. Pera ng taong bayan yung pinamigay niya sa malasakit center. Project niya lang yan. Diba? So, ganun pa rin. Dapat lang, bakit? Si Bongo, binuto ng tao yan, pagiging senador. So, porkit senador siya, hindi na lang siya magtatrabaho? Diba? Natural lang naman magtrabaho sila kasi may kanya-kanyang toka yan eh. Hindi porkit si Bongo may malasakit center, ay nakatulong na siya. Hindi po na siya nakatulong. Gampanan niya, trabaho niya yan. Hindi porkit may malasakit center ka, nakatulong ka na. Hindi, trabaho mo yan. At hindi ka naman nagtrabaho dyan na walang sahod, sinahuran ka. Kaya wala dapat utang na loob ang tao sa'yo. Real talk lang ha, si Bongo, hindi porkit may malasakit center yan, ay nakatulong siya sa bayan. Hindi po. Ang malasakit center, pera ng gobyerno yan. At trabaho ni Bongo na gampanan niya na mamigay ng gamot at ayuda dyan sa malasakit center kasi senador siya. Una, so utang na looban ng taong bayan na si Bongo may malasakit center, isinahuran naman siya, may sahod naman siya buwan-buwan eh. Wala rin. Di ba? Wala rin. Kaya kung para sa taong bayan, natural, magtrabaho sila, senador sila eh. Kung ikaw nga, magtrabaho ka sa fast food, ang toka mo, tagalinis ng lamesa, tagalinis ng plato, tagahugas ng plato, di ba gampanan mo kasi nahuran ka eh. Di ba? Ang mga senador, ang mga politiko, parang nagtatrabaho yan sa tindahan. Ang toka mo, sa cashier ka, ang toka mo, sa paninda ka, ang toka mo paglilinis. Ngayon, sinahuran ka para maging cashier, para maging pagtinda, at para maglinis. Tapos sabihin mo, utang na loob ng may-ari sa'yo yan. Hindi, sinahuran ka ng may-ari. Kaya kay Bongo, hindi porkit may malasakit center siya, may utang na loob tayo sa kanya. Wala, sinahuran siya ng gobyerno. Kaya magtrabaho siya sa hindi may sahod siya. So paano ka nagkaroon ng utang loob sa kanya? At pangalawa, yung perang ibinigay niya sa malasakit center, galing sa pera ng bayan yan. Hindi niya galing sa bulsa niya. Di ba? Kaya dito mo masisilip na kung itong mga senador na to ay ginagampanan ba nila ang kanilang pagiging politician. Kasi di ba nanumpa sila? Nanumpa kami bilang public servant to do our duty for the Filipino people. So paano mo masasabing to do our duty for the Filipino people kung nagserbisyo sila sa isang tao lang? Di ba?
So are you trying to present the evidence to the public or to those senators? Diba? I think to both, no? Because the public must understand that this is all for them. Mm. Para sa kanila naman to, no? Oo. At dapat makita rin ng public kung paano nagre-react ang mga senator judges on their oath of political neutrality at saka to act with justice. Napakalinaw yan sa oath nila. So isipin dapat nila na binabantayan sila ng taong bayan. Dagdag ni Kapunan, Diba? muli silang maghahain ng motion para baguhin ang format ng paglilitis para magsalita ng prosecution at defense sa pagpresenta ng ebidensya. We are going to file or have filed a motion na dapat hindi ganun. Prosecution, defense. Prosecution, defense. Prosecution, defense. Kasi, pagdating ng defense, nakalimutan nila yung storya ng prosecution. No? And this is a way to find out kung meron ba talaga kayong defense. Umaasa rin ng House Prosecution na ibabatay ng mga senator judge ang magiging pasya sa mga dokumento at testimonyang naipresenta sa korte at hindi sa politika. Para sa Agenda Weekend, Willard Cheng, Billionaire News Channel. 'Di ba? Oh, tama naman ang sabi ni Lorna Kapunan. Kasi ganito, halimbawa, ang grupo nila Kapunan naglabas ng ebidensya na ito si Sara. Hawak namin ang COA. Ang sabi ng COA, walang resibo. Ang sabi ng COA, mata-mata lang. Ang sabi ng COA, gamot. Ang sabi ng COA, ayuda. Puro lang ang prosecution ang naglabas ng ebidensya. Asan yung ebidensya ng grupo ni Sara? Puro lang sila puna. Hindi po kuan original yung papel. Xerox lang po yan. Wala po yung authenticity. Yun lang ang lagi nilang puna. Ngayon, puro na lang ang grupo ni Kapunan ang naglalabas ng ebidensya. Eh syempre, para maniwala ang taong bayan, maglabas din dapat ng ebidensya si Sara. Ni minsan ba naglabas ba ng ebidensya si Sara? Ngayon, ilalabas ni Kapunan. Andito si Mary Grace Piatos, si Kukoy Villamin, Uwishi, si Ricardo Uwishi, Nuba, Nagaraya, Dudong Bungal, Dudong Baruk, anak ng Patiting, Pikit, Andilim. Oh, ngayon, asaan yung kila Sara? Asan yung sa depensa niya? Anong kwenta ng abogado niya? Kaya nga, magpa-file sila ng motion na dapat, pag naglabas kami ng ebidensya, maglabas din sila. Hindi yung isusunugin lang nila eh. Halimbawa, hawak nila yung ebidensya. Sasabihin ng kampo ni Sara, ay hindi po totoo yan kasi peke yan. Hindi po authenticated yan. Xerox lang yan. O kaya nga nabuisit si Lorna Kapunan, ang sabi niya, ay kung meron kayong question dito sa dokumento namin, kasi peke, o di gamitin namin yung dokumento nyo kasi pareho lang naman tayo ng kopya. Kasi manunood pa ko ng Odyssey, ang dami nyo, dili-dili nyo eh. Ayan na, tuloy-tuloy na yung hearing. Ay, mamaya na. Bakit? Yung Article 1, mamaya natin ituloy. Bakit? Kasi titignan natin yung bond paper ninyo kung original ba yan. Magkano ba price yan? 3 or 2? Diba? Puro ganun lang ang depensa ni Sara eh. Pero kapag hinanapan mo, saan si Mary Grace Piatos? Hindi nila mailabas. Nasaan ito si Andilim? Wala silang may pakita. Asaan yung gamot? Asan yung resibo ng gamot? Bakit sulat kamay lang to? Bakit papel lang? Para ka lang bumili ng uling. Diba? Kaya dapat ganun. Dapat naman talaga ganun, diba? Ito, sabihin ko sa inyo, halimbawa ako si Kent Garcia, sinabi ninyo, bayaran yan si Kent. Edi ako, anong sagot ko? Maglabas ka ng resibo na bayad ako. Ngayon, pag naipakita mo na binayaran ako, kung sino man ang nagbigay sa akin, ikasuhan mo ako. Kung wala kang may pakitang resibo, ako, meron ako ipakita. Edi talo ka. 'Di ba? Ganun lang naman 'yan eh. 'Di ba napaka-simple? Halimbawa, si Ma'am Lily Tonini, sabihin ko, ayan si Ma'am Lily Tonini may anak sa labas 'yan eh. Ngayon syempre, anong sasabihin ni Ma'am Lily Tonini? Asan yung ebidensya mo? 'Di ba? Ganyan agad eh. Ngayon, kung hindi ko maipakita na may anak sa labas 'yan, edi mademanda ako, makasuhan ako, talo ako. 'Di ba? Ganun yun eh. Ngayon, kila Sara, saan? Nasaan ngayon? Paano nila ilabas yan si
Ang dilim. Paano mo ilabas yun si Gina Hasa? 'Di ba? Yan ang ano eh. Yan ang tawag dito. Yan ang dapat. Pag naglabas ang prosecution, yung kampo ni Lorna Capuna na, o ito si Sara, gumastos ng daan-daang milyon, walang resibo. Ano ipakita ni Sara? Ni minsan ba nagpakita ba sila? Wala, nga. Ni minsan ba sa mga abogado ni Sara may nailabas bang ebidensya? Kasi ang trabaho talaga ng prosecution, questionin ang kampo ni Sara. Saan mo dinala ang 612 million? 'Di ba? O ngayon, ni minsan ba nagpakita si Sara ng ebidensya na ganito diyan niya dinala? Wala. 'Di ba? Wala. Ang prosecution ngayon ang naglabas. Lumabas na dito si Kalilong, lumabas na si Lutok, lumabas na si Wamil, lumabas na si Matibag. Asan yung side ni Sara? Asan yung pangbangga nila dun? Wala. Nga. 'Di ba? Kaya nga 'di ba sa kampo ni Digong hindi makalabas-labas si Digong? 'Di ba? Tingnan niyo sa kampo ni Digong. Alam niyo mga DDS kung bakit hindi makalabas si Digong? Yung mga accusation ng kampo ng mga napatay o biktima ni Digong, ang daming ebidensya. Ngayon, kaya hindi makalabas si Digong kasi wala silang may pakita, wala silang maibara. O ngayon, nagets nyo na kung bakit hindi makauwi yung tatay yung karton. 'Di ba? Didishit sa Raulo Fintanil Dutae. 'Di ba? Ganun yan. Kaya, ang nangyari ngayon, mga kababayan, yung tatay nilang karton, hindi makauwi-uwi. Bakit? Yung kampo ni Attorney Conti, ni Trillanes, ang sabi, si Digong pumatay ng 6,000 to 30,000 katao. Anong panglaban ng kampo ni Digong? Wala. Nga. Kasi bakit? Yung abogado niya, never pa mang nakaapak sa lupa ng Pilipinas. At nung time na nagtukhang-tukhang, wala naman dito yung mga lawyer niya. Di ba? Pangalawa, dito kay Sara sa impeachment niya, anong mailabas na patunay ng mga abogado ni Sara kung mismong si Sara ang dapat makasagot dyan? Hindi talaga maipanalo ng defense ni Sara si Sara kasi si Sara lang nakakaalam dyan. Paano iligtas ng abogado ni Sara, si Sara Duterte, kung si Mary Grace Piatos ay si Sara lang din ang gumawa? Ngayon, anong akala mo sa abogado ni Sara? May dugo ni, tawag dito, Doraemon, na pagbubuksan yung likod, lalabas si Mary Grace Piatos? Ano yung abogado ni Sara? Baon-baon si Doraemon na pag binuksan yung bunganga ni Doraemon, lalabas doon yung yung mga confidential fund na mga gamot, mga resibo. Hindi po sila anak ni Doraemon. Si Doraemon lang yung bukod tangi na ultimo bahay kayang iluwa. Yung mga abogado ni Sara, hindi si Doraemon yun. 'Di ba? Kaya hindi po maipanalo ng abogado ni Sara si Sara Duterte, kasi si Sara lang talaga ang makakasagot dyan. Sino si Kukoy Villamin? Sino si Ricardo Uishi? Paano ilabas ng abogado ni Sara yan? 'Di ba? Yung 15 million doon sa military na peking resibo. Paano ilabas ng abogado ni Sara yun? Inong time na ginawa ni Sara yung kabulastugan na yan, hindi naman alam ng mga abogado niya yan. 'Di ba? Okay lang sana kung si Sara pumatay ng tao, tapos yung taong namatay, walang pera, talo niya yun. Ang problema kasi si Sara, hindi man pumatay, nagnakaw. Ang problema ngayon, paano sabihin ng abogado ni Sara na hindi nagnakaw si Sara kung sila nga mismo hindi nila alam kung paano ninakaw, kailan ninakaw, at saan ninakaw. 'Di ba? Kung ako ngayon, abogado ni Sara, tatanungin ko,
Saan napunta tong 15 million na sabi mo ibinigay mo sa military? Tapos, ang sabi ng military, wala daw silang natanggap. So, anong sasabihin ni Sarah? Sabihin mo na lang dyan, sabihin mo na lang, gawa-gawa lang ng military yan, sinungaling yung military. Eh di kawawa yung abogado kung ganon. Ano, pagbibintangan pa ng abogado niya na masinungaling ang military, magnanakaw ang military? Eh di yung abogado pa niya ngayon ang makasuhan. Di ba? Ganun ka-simple yan eh. Ilang beses na naglabas ng witness at ebidensya ang grupo ni Luistro at ni Kapunan. Pero sa grupo ni Sarah, ni isang pangbara wala. Ang tanging maibara lang nila ay yung papel na binasa, Xerox. Yung papel ng dokumento, photocopy lang, hindi original. Yung video na pinipresenta, hindi original. Kasi yung original nandun kay Roque. Pero live yan, buong mundo nakapanood. Biruin mo ha, napapanood ng sambayan ng Pilipino kung paano si Sarah magbanta. Tapos sasabihin lang ng abogado, hindi original video yan. So yung napanood natin, ano yun si Sarah doon? AI? Kung pwede nga lang taong bayan ang humusga eh. Di ba? Eh, Diyos ko. Kita nyo? Mga kababayan? Kaya tama lang ang sabi ni Lorna Kapunan. Doon pa lang sa pagbanta ni Sarah, pwede na siya makonvict doon. Pwede na siyang ipa-aresto anytime. Diba? Tapos sasabihin nila, si Marcos ang magnanakaw. Asan yung resibong ninakaw? Sa alahas pa nga lang ni Imelda, hindi nyo nga matutal-tutal kung magkano eh. Sa alahas pa nga lang ni Imelda, hindi nyo nga alam sino ang designer eh, kasi wala pa sa mga tindahan, sa mga designer ng jewelry, walang ganong design. Di ba? Si Imelda, maraming alahas ninakaw. Tapos tanungin mo, sinong nagtinda? Saan to nabili ni Imelda? Wala. Pero mga Duterte, may mga ninakaw. Sino? Si Sarah. Ayan, confidential fund, walang resibo, mata-mata lang. Kita mo yan? Ang mga Marcos magnanakaw, pero walang nakulong sa kanila. Ang mga Duterte hindi magnanakaw, pero yung pinaka-leader nila nandun, mabubulok na. Ano yun? Sige nga. Sigaw ng mga DDS, Marcos, Marcos magnanakaw. Ang sagot naman ng mga loyalista, Digong-Digong ang nakulong. Ha? Si Marcos magnanakaw pero si Digong ang nakulong. Si Marcos ang magnanakaw pero si Sarah ang nililitis. Ano yun? My God, I hate drugs. Ay, nako. Ito pa si Tatsuki. Tapos na ang 2019 COVID, naka-face mask ka pa rin. Tatsuki, magtanggal ka ng face mask. Nimal ka. Hay nako.